Here am I again, Albularyong Mekaniko at your service. For your more information, isa sa mga kaibigan kong kapwa mekaniko from Barangay Ilihan, Tabugon, Cebu. Walang iba, si Boss Idol Digoy. Maraming salamat pala sa tiwala mo sa akin, Boss Idol. Nagpunta po siya sa akin at nakisuyo na kung maari ay maisilip ko sandali ang sitwasyon ng sasakyan sa iyahang silingan. Ito po ay isang palatandaan na meron kaming pagkakaisa rito. Di tulad ng iba dyan na palaging nagsisiraan. May rabag mga gwapo ang mga kagwang. So ngayon po giokban ko na ang makina at gihimulsuhan at kunting halong pangyamyam. At kita naman ninyo na ang harness ng ECU ay parang gihilabtan, pastilan yun ning mga kiriwan. Pero alam nyo mga kalbularyo, ito po ang gusto kong trabaho, yung mga sira na halos dili na masabtan. Kasi pag maayos po natin ito, kahit adbil at biogesic pa ang imnon sa may-ari, maglabad yun iyang ulo. I don't know kung naintindihan nyo ang tinutukoy ko. Kinabit namin ulit ang harness ng ECU at syempre ang battery para magkaalaman na kung ano ang dahilan ba't di na raw ito umaandar. So ayan, ignition on tayo. So ngayon po mga kalbularyo ay wala tayong nakikita na check engine light. So ibig po sabihin yan ay walang communication na galing sa ECU natin. So alam naman nating lahat na pag walang check engine light na lumalabas dito ay hindi talaga aandar ang sasakyan natin. So ngayon gagamitan na natin ang ating hurim-hurim para makita natin kung anong mga masasamang espiritu na pumapasok sa katawan nito. What? Ganito talaga ang proseso natin. Una po tayo sa mga basic. Kita nyo naman nagituslok-tuslok ko ang mga kontak sa fuse box nito. So ngayon po mga kalbularyo, base po sa nakikita natin, ito po ang tinatawag nating main relay. So kita naman natin na medyo okay pa ang mga TLTL nito. So titingnan natin yung mga kaway-kaway ng kamay. So ipakita mo sa mga viewers natin, Lebon James. So ayan po mga kalbularyo, pag naka ignition on na po tayo ay talagang lalabas dito ang 12 volts. So ngayon sa nakikita natin, base sa check up natin, yung mga fuses natin dito ay medyo sobrang low voltage. So naka-indicate po dito ay 1.65 volts lang. So talagang hindi aandar ang sasakyan natin ngayon. So titingnan natin ang ibang fuse. Yan, ganun pa rin. Naka 2.39. So dapat aakyat tayo ng 12 volts. So confirm po mga kalbularyo na ang problema lang po nito ay yung mga kuryente lang. So ang gagawin natin dito ay ibut-ibutin natin to lahat. At ngayon, sinimulan ko ng sinilip ang mga posibleng sira nito. If you still remember, ang napagkasunduan lang naman namin dito ay ipasilip lang. So ayan, panahon na po ito na maningil na ako sa pagbayad sa pagsilip. What? So ngayon, todo tirada ako dito. Ito po ang tinatawag nating body control module. Tingnan na lang natin kung tatama ba ang patsamba ko rito. Wow! So ayan, na-repair na natin at minarkingan natin dito. Meron tayong marking at mamaya mga kalbularyo ay ikabit natin doon sa sasakyan. Tingnan natin kung gumagana na ba. Alright. So yan po mga kalbularyo, kwarta sa lata. Pagkatapos nating na-repair ang IPDM, titingnan natin ang voltahe dito. Kasi nung dati ay naka 1.26 lang po. So ngayon titingnan natin. Ignition on, Derek Rams. So kita nyo mga kalbularyo, naka 12 volts na. Ayan o. So naka 12 volts na po lahat. Yan. So ayan, naka 12 volts na po lahat. So titingnan natin ngayon kung umaandar ba. At ngayon lumabas na ang check engine light indicator. Tingnan nyong mabuti ang check engine light indicator mga kalbularyo. Minsan mag blink blink at sabay umaandar din ang fuel pump motor. So nakadesisyon na lang po ako rito na dalhin na lang doon sa shop para mag one-on-one po kaming dalawa doon. Tingnan natin kung gaano kalakas ang panuhot na pumasok sa katawan nito. Samtang gaguyod po kami dito, giordiran ko agad ng ECU para di masyadong masayang ang araw namin dito sa kakahintay. Madali lang pala itong dumating, isang araw, isang buwan at isang taon. Kaya ang may-ari parang gaduda na sa amin na baka raw kami ay isang scammers na bigatin. So ngayon po mga kalbularyo, andito na po ang bago nating ECU na in-order.
Ito po. So ito po ang luma. So ngayon titingnan natin isalpak sa unit natin kung umuubra ba. Ayan. Okay. Pinapapunta ng may-ari ang kanyang kapatid rito at syempre si Boss Idol Digoy para masaksihan rin nila kung tatama ba ang diagnose ko rito. To be honest with you mga kaalbularyo, kinabahan din ako rito. Gyapon nga na di gwardiyahan limay ba. Work under supervision ha. Work under surveillance. Oh, gidi ka na, no? Sawad ba? Nagwakas ko ilang krem. So, wala ko siya nag-frame. The most awaited time, ngayon magkaalaman na ang resulta. Sa dili pa nako pandaron og sugod, gamitan ko muna ng aking agod-agod. Alam niyo naman na ito talaga ang ating proseso kapag mahirapan na ako sa tumang kalisod. At para hindi kayo maligaw, huwag kayong pamilok sa panonood. Okay, start! Ayun! So ngayon po ay nakita nyo na umandar na ang makina. So ipakita Lipon James para walang daya Lipon James. Walang halong chemical. Walang halong chemical. Oh. Organic ni. Oh. Parang walang. Pakita si Boss Lipon James. Ano masasabi ni Boss Lipon James? Ni gwapo ang kagsamot ang basoy. Kira, makita rin. Luso! Makita Lipon James. Oh. Lagitik. Oh, lagitik. Wantat eh. Ayan, nag-road test na po kami ngayon mga kalbularyo. Mukhang tumama na naman tayo dito. As usual, makabili na naman ako ng kwintas, aryos at pabango ng asawa ko. Wow! Problem solved. So ayan po mga kalbularyo. Pupunta na po tayo ng 80. Medyo dahan-dahan lang tayo kasi ang sobrang lakas ng ulan dito sa amin. So ipakita mo muna si Nanay Derek Rams. Pakita mo Derek Rams. Shout out Nay. Shout out.